I always gauge the performance of any administration using their medium-term development plan as basis. No? At dito sa present administration, meron siyang tinatawag na 8-point agenda. Education, energy, food security, fiscal responsibility, no? Sound fiscal management, etc. Pero instead na mag-improve ang mga sektor na ito, nag-deteriorate eh. No? So, talagang bagsak ang performance ni PBBM kung ang pamantayan natin ay yung sarili nilang 8-point agenda. At bakit sila nag-fail? Ay dahil ang tinutukan nila ay kung paano magnakaw sa kaban ng bayan. At bakit ko nasabi yan? Pag titingnan po ninyo yung mga General Appropriations Act natin, 23, 2024, 2025, makikita ninyo na merong unappropriated programs, no? Unappropriated allocations. Nagtrabaho ako sa House of Representatives for 12 years. Alam ko po yung proseso dyan, especially sa pagpapapasa ng appropriations bill or act, no? Lagi mong hinuhuli ang unprogrammed appropriations at subject yan sa availability of funds. So halimbawa, meron kang line items dyan. DA, 10 million for procurement of fertilizers. DENR, 10 million for reforestation program. No? Department of Education, 10 million for construction of classrooms. And then sa panghuli, nakalagay 10 million for irrigation projects, pero walang pondo, unprogrammed allocations yon, no? Unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, pwede mo lang i-implement yung irrigation projects kung may naiwan pang pondo. Ang ginawa po niya, February pa lang, una niyang pinondohan yung mga unprogrammed allocations na doon pumasok ang kanilang mga personal na mga insertions, no? Yun pa lamang ay malaking indikasyon na